Ang Pilipinas ay binubuo ng mahigit 7,000 isla. Marami sa mga ito ay tanyag sa kanilang mapuputing buhangin, malinaw na dagat, at nakamamanghang tanawin. Ngunit alam mo bang may mga isla sa ating bansa na hindi basta-basta maaaring puntahan? Hindi dahil sa mga alamat o kwentong multo, kundi dahil sa mga batas, kasaysayan, seguridad, at pangangalaga sa kalikasan. Ang ilan ay tahanan ng mga endangered species. Ang iba naman ay may mahalagang papel sa pambansang seguridad. At mayroon ding mga lugar na nananatiling tahimik na saksi sa mga digmaang humubog sa ating kasaysayan. Sa video na ito, tuklasin natin ang 7 isla sa Pilipinas na may mahigpit na limitasyon sa pagpasok ng publiko at alamin ang tunay na dahilan kung bakit hindi sila basta-basta mapupuntahan. Sa pinakadulong bahagi ng Timog Kanlurang Pilipinas matatagpuan ang Turtle Islands Wildlife Sanctuary. Binubuo ito ng ilang maliliit na isla na mahalaga sa buong mundo dahil dito nangingitlog ang mga endangered green sea turtle at hawksbill turtle. Taon-taon, libu-libong pawikan ang bumabalik sa mga dalampasigan ng mga islang ito upang mangitlog, isang siklong nagpapatuloy sa loob ng maraming henerasyon. Dahil napakasensitibo ng kanilang tirahan, mahigpit na kinokontrol ng pamahalaan ang pagpasok ng mga bisita. Kailangan ng kaukulang pahintulot at may mga panahon na hindi pinapapasok ang publiko upang hindi maabala ang mga pawikan. Ang layunin ay simple ngunit mahalaga, tiyaking mailigtas na lugar ang mga susunod na henerasyon ng pawikan upang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Sa gitna ng Dagat Sulu matatagpuan ang isa sa pinakamahalagang marine protected areas sa buong mundo, ang Tubbataha Reefs Natural Park. Isa itong UNESCO World Heritage Site at tahanan ng daan-daang uri ng coral, isda, pating, balyena, at iba pang lamang dagat. Dahil sa natatanging biodiversity nito, hindi maaaring basta-basta pumunta rito. Tanging mga rehistradong liveaboard diving expeditions lamang ang pinapayagang bumisita sa limitadong panahon ng taon at mahigpit ang pagpapatupad ng mga patakaran upang maprotektahan ang bahura. Sa pamamagitan ng mga regulasyong ito, nananatiling isa ang Tubbataha sa pinakamalusob na coral reef ecosystems sa mundo. Ang Pag-asa Island ay hindi lamang isang maliit na isla. Isa rin itong mahalagang bahagi ng Kalayaan Island Group sa West Philippine Sea. May maliit na komunidad, paaralan, at mga pasilidad ng pamahalaan sa isla. Dahil sa estratehikong lokasyon nito, mahalaga ang papel nito sa pambansang seguridad. Hindi ito karaniwang destinasyon ng mga turista. Ang pagbisita rito ay nangangailangan ng koordinasyon sa mga kaukulang ahensya ng gobyerno at ang transportasyon ay limitado. Ang paghihigpit sa pagpasok ay hindi upang itago ang isla, kundi upang matiyak ang seguridad ng mga naninirahan at ng mga operasyong isinasagawa roon. Isa sa mga pinakakakaibang isla sa Palawan ay ang Snake Island, na kilala sa mahaba at kurbadong sandbar na lumilitaw kapag low tide. Nagmula ang pangalan nito sa sahugis ng sandbar na mistulang ahas kapag tiningnan mula sa himpapawid. Bagamat bukas ito sa mga bisita, ang bilang ng mga turista at ang mga aktibidad sa lugar ay kinokontrol upang mapanatili ang kalinisan ng kapaligiran at maprotektahan ang mga bakawan at yamang dagat. Isa itong paalala na ang kagandahan ng kalikasan ay may kasamang responsibilidad. Sa bukana ng Manila Bay matatagpuan ang Cabalo Island, na dating kilala bilang Fort Hughes noong panahon ng mga Amerikano. Binuo ito bilang bahagi ng depensa ng Manila Bay at naging mahalagang tanggulan noong ikalawang digmaang pandaigdig. Hanggang ngayon, makikita pa rin sa isla ang mga lumang bunker, kanyon, at iba pang estrukturang militar. Dahil sa kondisyon ng mga guho at sa mga panganib na dulot ng lumang infrastruktura, hindi ito karaniwang destinasyon ng mga turista. Ang mga labi ng Fort Hughes ay nagsisilbing tahimik na paalala ng sakripisyo ng mga sundalong minsang nagbantay sa pasukan ng Maynila. Sa baybayin ng Occidental Mindoro matatagpuan ang Apo Reef, ang pinakamalaking coral reef system sa Pilipinas at isa sa pinakamalaki sa buong mundo. Ang malinaw nitong tubig ay tahanan ng mga sea turtle, reef shark, manta ray, at napakaraming uri ng isda at korales.
Dahil sa kahalagahan nito sa marine biodiversity, may mahigpit na regulasyon sa bilang ng mga bisita, diving activities, at pagtatapon ng anumang maaaring makasira sa kalikasan. Ang bawat patakaran ay may isang layunin, ang mapanatili ang isang likas na yaman na maipagmamalaki ng mga Pilipino at ng buong mundo. Sa ating unang pwesto ay ang Corregidor Island, isa sa pinakamahalagang makasaysayang isla sa Pilipinas. Bukas ang maraming bahagi nito sa mga turista, ngunit may ilang lugar na nananatiling may limitadong akses dahil sa kaligtasan at pangangalaga sa mga makasaysayang istruktura. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, naging sentro ito ng matitinding labanan sa pagitan ng mga puwersang Pilipino, Amerikano, at Hapons. Marami sa mga gusali, tunel, at depensa ang nasira at ang ilan ay hindi ligtas pasukin. Sa pagbisita sa Corregidor, hindi lamang tayo namamasyal. Pinapaalalahanan din tayo ng isla tungkol sa katapangan, sakripisyo, at halaga ng kapayapaan. Ang mga islang ito ay hindi basta-basta nililimitahan ang pagpasok ng publiko. Ang bawat isa ay may mahalagang dahilan upang protektahan ang kalikasan, pangalagaan ang kasaysayan, tiyakin ang kaligtasan, o mapanatili ang pambansang seguridad. Bilang mga biyahero at mamamayan, mahalagang igalang natin ang mga regulasyong ito. Sa ganitong paraan, may iwan nating buo at ligtas ang mga kayamanang ito para sa mga susunod na henerasyon. Sa dami ng magagandang isla sa Pilipinas, alin ang pinakagusto mong makita balang araw? Ibahagi ang sagot mo sa comment section. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-hit ang notification bell para sa iba pang kwento ng kasaysayan at kababalaghan. Ito ang PH Fact Vault at hanggang sa susunod nating paglalakbay sa kasaysayan at kababalaghan.